So, good morning. So, lika naman po natin yung pag-convert naman ng decimal numbers to binary numbers. Decimal number to binary. Binary. Okay? Nandito pa rin po yung sa kanina na kung paano mo malalaman kung decimal number of binary numbers po yan. So, halimbawa, meron tayo nakitang 0 and 1 and ibig sabihin yan ay binary numbers. Pero nakakakita rin tayo ng 0 and 1 sa decimal number. Pero kapag meron na siyang base, mas ma-identify na natin kung binary ba talaga siya or decimal number. Kasi kapag sabi ko nga, pag 0, 1, may nilagay tayo ng base na 2, sabihin yan ay binary number. Kasi meron siya. Kapag naman 0, 1, pero yung base na 10, ibig sabihin siya ay decimal number. Okay, so ganyan ang para ma-identify natin. Pero pag wala itong base, na nakita kayo ganyan, ibig sabihin hindi pa yan ma-identify kung binary or decimal number. Po, sa pag meron na, that is binary, that is decimal. This is binary, and this is decimal. So, convert na natin yung isa pa kasing way para kunin yung ma-convert yung decimal number and binary numbers na ginagamit ko rin. Kasi minsan nahihirapan din naman akong masundan yung sa libro. So, ganito lang yung ginagawa ko. So, kukunin natin kunwari is 15. Say 14. 14 yung nahanap natin. Pa-convert natin siya into binary numbers. So, yung ginagawa ko, naglalagay muna ako. Yung first step po, nilalagay ko muna yung mga equivalent. So, halimbawa, 1, 2, 4, 8, 16. So, kapag yung hinahanap natin ay 14, hindi po na kailangan idagdag dito yung 16 kasi sobra na yon sa 14. Po, kasi yung hinahanap lang naman natin is 14. Kasi yung doble nito, 8 plus 8 is 16. So, hindi na kailangan. 0 na yan. So, kaya hanggang 8 lang muna ako. Ngayon, nilalagay ko na si 8. Magiging 1 na yan. Kasi ilalagay ko na siya dito, 8. So, ilan na lang ba yung kulang para mabuo ko yung 14? Kapag balinagay ko si 4, sobra ba, sakto o kulang? So, try natin. 4. So, 8 plus 4 is 12. So, ibig sabihin, kulang pa siya para maging 14. So, pwede siyang magamit. Basta sakto or pag sakto, di okay na yun. Pero pag kulang, kailangan mo pang magdagdag. Papunta ka naman doon from left to right. Okay? So, ilan pa yung kulang para maging 14? Ibig sabihin, so na lang yung kulang. So, and meron pa na. Okay. So, itong 1, hindi mo na ginamit. So, ibig sabihin, ito ay magiging 0 na. Kaya, kapag kinonvert yung decimal number na 14 to binary numbers, yung magiging sagot ay 1, 1, 1, 0. This 2. Okay? So, another example, punta tayo na number ba? Okay, so, 30, meron tayo. So, convert natin siya into decimal. Binary numbers. Okay, so yung pag-convert na, yung ginagawa ko kasi is, yung una ay equivalent. So, yung equivalent natin ay 1, 2, 4, 8, 16, 32. So, 32 dito. Dinadoble lang na 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4, 4 plus 4 is 8, 8 plus 16. Kasi yung hinahanap natin ay 30. Kapag binagay ko dito yung 32, so sobra na yan kasi 32 na siya. So, hindi na natin kailangan sa 32. Basta sobra, hindi natin siya kailangan. Pero pag kulang pa, pwede natin gamitin yan. Lalagyan natin ng 1. So, 16, bagay ko na dito si 16.
So, pwede ba si 8? So, ilagay ko yung 8. So, magiging 14, 24. So, 24 pa lang. So, yung hinahanap natin ay 30. Ibig sabihin, kulang pa. So, ginamit natin si 16. Ginamit natin si 8. So, lalagay ko ito. So, try natin si 4. Kung pwede. 8. 28. So, ibig sabihin, ano yan? Sakto? Sobra kulang. So, kulang ng 2. Ibig sabihin, ginamit natin si 4. Kulang na lang ng 2. So, ito na yun. So, hindi na natin ito ginamit. Kaya magiging 0 na siya. So, 28. Ito, pinas ko lang. Plus 2 equals 30. So, meron ka ng binary numbers na 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 0. Ulitan ko na to. 1, 1, 1. So, yan yan. Okay? Yan, alam ng X. So, kung babaliktarin ko yan, from binary numbers to decimal number, gayahin ko lang 1, 1, 0. Papuntang decimal number. So, yung ginagawa, di ba yung una ay maglalagay ka ng equivalent 1, 2, 4, 8, 16. Okay? So, kung alisin natin yung hindi na kailangan kasi 0 yan, sasabay mo yung equivalent na aalisin. So, yung natira na lang ay 16 plus 8 plus 4 plus 2. Plus natin yan lahat, meron tayo yung 32. 30. So, ganyan po.